Salik na nakaaapekto sa demand. Magandang araw muli sa ating lahat. Sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin ang konsepto ng demand, ang batas ng demand, at mga paraan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at demand. Ito ay sa pamamagitan ng demand function, demand schedule, demand curve, at ang batas ng demand. Ngayon naman, pag-aaralan natin ng isa sa mahalagang paksa. Ano-ano nga ba ang mga salik na nakaaapekto sa demand maliban sa presyo? Bagamat presyo ang pangunahing salik na nakaaapekto sa demand, hindi ito tanging dahilan kung bakit nagbabago ang dami ng produktong gustong bilhin ng mga mamimili. Mayroon pang iba't ibang salik na maaaring magpataas o magpababa ng demand kahit hindi nagbabago ang presyo. Ang focus ng araling ito ay ang epekto ng presyo sa demand para sa isang produkto. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuo ang batas ng demand na atin nang natalakay sa nakaraang aralin. Ngunit ang batas na ito ay totoo lamang kung ang ibang salik ay hindi nagbabago. Sa economics, ito ay tinatawag na ceteris paribus na nangangahulugang ang lahat ng ibang salik ay nananatiling pareho. Mamasalik na nakaaapekto sa demand maliban sa presyo. Ang panlasa o kagustuhan. Ang panlasa o kagustuhan ng mga mamimili ay isa sa mga salik na nakaaapekto sa demand. Kapag mas nagustuhan ng mga tao ang isang produkto, tumataas ang demand nito. Halimbawa, maraming Pilipino ang nahihilig sa mga imported na produkto kaysa mas marami ang bumibili ng mga ito. Gayunpaman, habang paulit-ulit na kinukonsumo ang isang produkto, maaaring mabawasan ang kasiyahang nakukuha rito. Ito ang konsepto ng diminishing utility, kung saan unti-unti nababawasan ang dagdag na kasiyahan sa bawat karagdagang paggamit o pagkonsumo ng parehong produkto. Dahil dito, maaaring magsawa ang mamimili at bumaba ang demand ng produktong iyon. Bukod dito, nagbabago rin ang panlasa at kagustuhan ng mga tao sa paglipas ng panahon dahil sa mga uso, bagong produkto at pabago-bago sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, maaaring tumaas o bumaba ang demand sa iba't ibang produkto o serbisyo. Ang kita o income. Ang kita ng tao ay tumutukoy sa halagang kayang kinikita o natatanggap na nagagamit upang bumili ng produkto at serbisyo. Kapag tumaas ang kita, karaniwang tumataas ang demand sa mga produkto at serbisyo. At kapag bumaba ang kita, karaniwang bumababa ang demand. Halimbawa, mula sa tinanggap na kita, malaking porsyento ang inilaan para sa demand sa pagkain. Nangangahulugang maliit na porsyento na lamang ang nakalaan para sa demand sa damit at iba pang mga bagay. Ang pagkakaroon ng malaki o maliit na kita ng tao ay nakaaapekto sa pagtakda ng demand. Likas sa tao na kapag tumataas ang kita ay naghahangad na makabili ng maraming produkto kaysa sa dating niyang binibili. Normal goods ang tawag sa mga produkto na tumataas ang demand kasabay ng pagtaas ng kita. Halimbawa, mga appliances, mga pagkain, mga damit at edukasyon. Kapag tumaas ang kita ng mamimili, tumataas din ang demand sa mga normal goods. Inferior goods naman ang tawag sa mga produkto na bumababa ang demand kahit tumataas ang kita ng mga tao. Halimbawa, ang dried fish, tsinelas at iba pang mga produkto. Populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa dami ng mga tao o mamimili sa isang lugar. Kapag dumarami ang populasyon, mas maraming tao ang bumibili ng mga produkto at serbisyo, kaya tumataas ang demand. Kapag kumukonti ang populasyon, maaari ring bumaba ang demand. Halimbawa, kapag dumami ang residente sa isang barangay, mas tataas ang demand sa pagkain, tubig, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. Tandaan, mas maraming mamimili, mas mataas na demand. Presyo na magkaugnay na produkto. Substitute goods o pamalit na produkto. Ito ay ang produktong maaaring ipalit sa isa't isa. Kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, mas pipiliin ng mamimili ang mas murang pamalit kaya tumataas ang demand nito. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng manok, maaaring baboy na lang ang bilhin ng mamimili. Complementary goods o magkasamang produkto. Ang complementary goods ay mga produktong sabay na ginagamit o kinukonsumo. Kapag tumaas ang presyo ng isa, bumababa ang demand sa pareho. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng kape, maaaring mas kaunti ang bumili ng asukal. Okasyon. Ang mga okasyon ay nakaaapekto sa demand dahil mas maraming produktong binibili tuwing may pagdiriwang. Kapag may espesyal na okasyon, tumataas ang demand sa mga produktong kailangan para rito. Halimbawa, araw ng mga puso, Pasko at Bagong Taon, at Pista. Tandaan na kapag may okasyon, tumataas ang demand sa mga produktong kaugnay ng pagdiriwang.
At ang huling salik na nakaaapekto sa demand ay ang ekspektasyon. Ito ay ang inaasahan ng mga mamimili tungkol sa maaaring mangyari sa hinaharap. Kapag inaasahan nilang tataas sa presyo o magkakaroon ng kakulangan sa produkto, mas marami silang binibili agad kaya tumataas ang demand. Halimbawa, kapag may paparating na bagyo, maraming tao ang bumibili ng bigas, delata, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Tandaan, kapag inaasahang tataas ang presyo o magkukulang ang supply, tumataas ang demand dahil sa maagang pagbili ng mga mamimili. Pagtaas at pagbaba ng demand. Tumataas ang demand kahit hindi nagbabago ang presyo kapag tumataas ang kita. Lumalaki ang populasyon, nagustuhan ng tao ang produkto, may okasyon, bumababa ang presyo ng kaugnay na produkto at may inaasahang kalamidad o pagtaas ng presyo. Bumababa naman ang demand kahit hindi nagbabago ang presyo kapag bumababa ang kita. Lumiliit ang populasyon, hindi nagustuhan ng tao ang produkto, wala ng okasyon, tumataas ang presyo ng kaugnay na produkto at lumiliit ang inaasahang kalamidad o pagbaba ng presyo o may inaasahang ekspektasyon. Tandaan, ang demand ng isang produkto ay naapektuhan ng iba't ibang salik maliban sa presyo. Kapag may pagbabago sa mga salik na ito, maaaring ding tumaas o bumaba ang demand. Paglilipat ng kurba ng demand. Kapag nabago ang alinman sa mga salik bukod sa presyo ng bilihin, ay maaaring lumipat ang posisyon ng demand curve. Halimbawa, tumaas ang kita at dumami ang mga mamimili. Ang demand para sa produkto ay tumaas kaya ang demand curve ay lilipat pa kanan. Kapag ang dahilan ng pagbabago ay hindi presyo, ang buong demand curve ang gumagalaw. Kapag tumaas ang demand, lilipat ang kurba pa kanan. Kapag bumaba ang demand, lilipat ito pa kaliwa. Ito ang tinatawag na shift in demand curve. Ngayon ay tingnan natin ang demand schedule batay sa kita. Mapapansin natin na habang bumababa ang presyo, tumataas ang dami ng demand. Ito ang batas ng demand. Ang demand ay nakadepende sa kita. Kung mas mataas ang kita, mas mataas ang demand. Kung mas mababa ang kita, mas mababa ang demand. Ang demand curve batay sa kita. Makikita natin sa graph ang parehong datos. Habang pababa ang presyo mula 60 pesos hanggang 20 pesos, tumataas ang demand mula 100 hanggang 300 ang kilo. Kaya ang demand curve ay pababa mula kaliwa papuntang kanan na nagpapakita ng inverse relationship sa presyo at demand. Tandaan na mayroong direktang ugnayan ng kita ng isang mamimili at demand para sa isang produkto. Kapag tumaas ang kita, tataas ang demand at kapag bumaba ang kita, bababa ang demand. Paglipat ng kurba ng demand batay sa kita. Ngayon, ipagpalagay nating tumaas ang kita ng mga mamimili. Ang demand ay tataas mula sa katamtamang kita na 100, 150, 200, 250 at 300. Papunta sa pataas ng kita na 150, 200, 250, 300 at 350. Mapapansin na sa parehong presyo, mas marami nang gustong bumili. Kaya ang demand curve ay lumilipat pa kanan. Kung maraming pagbabago sa mga salik na nakaaapekto sa demand tulad ng kita, nagustuhan ng produkto, paglaki ng populasyon at iba pa, maaaring lumipat pa kaliwa o pa kanan ng kurba ng demand. Mga pagbabago sa salik. Mapapansin natin ang pagbaba ng kita na mula 50, 125, 150, 200 at 250. Ipinakikita nito na maaaring iba-iba ang epekto ng bawat salik sa demand. Mapapansin din na kapag tumataas ang kita, lumilipat pa kanan ng demand curve dahil tumataas ang demand. Kapag bumababa ang kita, lumilipat pa kaliwa ang demand curve dahil nababawasan ang dami ng gustong bilhin ng mga mamimili. Sa madaling salita, ang pagbabago sa kita ay hindi nagpapagalaw sa isang punto lamang ng kurba, kundi inililipat nito ang buong demand curve. Graph na may tatlong kurba. Makikita natin ngayon ang tatlong demand curve. D1 bilang karaniwang demand o katamtamang kita. D2 para sa mas mataas ang demand dahil sa pagtaas ng kita. At ang D3, demand na naapektuhan ng pagbabago dahil sa kita. Sa graph, mapapansin na ang bawat kurba ay nasa magkaibang posisyon dahil sa pagbabago ng iba't ibang salik. At hindi presyo ang dahilan ng paglipat ng mga kurbang ito, kundi ang mga salik ng ating kinalakay, katulad ng kita. Balikan natin ang 6 na salik. Ito ang kita,
panlasa, okasyon, dami ng mamimili, presyo na kaugnay ng produkto at ang ekspektasyon. Lahat ng ito ay may kakayahang baguhin ang demand ng mga mamimili. Ang demand ay naapektuhan ng iba't ibang salik bukod sa presyo. Kapag nagbago ang salik na ito, nilipat ang buong demand curve. Ang batas ng demand curve ay totoo lamang kung presyo ang nagbabago at walang pagbabago sa ibang salik. Mahalagang maunawaan ang mga salik na ito upang masuri ang kilos ng mga mamimili sa merkado. Ang pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto sa demand ay mahalaga sa paggawa ng matalinong desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa pag-alam ng mga salik na ito, mas magiging maalam tayo bilang mamimili at makakatulong sa mas matatag at matalinong pamilihan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Tandaan, maging matalinong mamimili, unawain ang mga salik na nakaapekto sa demand upang makagawa ng tamang desisyon. Isaalam-alang ang epekto ng pagbabago sa presyo at iba pang salik sa demand. Gamitin ang kaalaman sa demand curve upang planuhin ang pagkonsumo at pagbili ng wasto. Tayong lahat ay may mahalagang papel bilang mamimili at mag-aaral ng ekonomiya para sa pag-unlad ng ating lipunan. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat.